Magandang araw mga boss. After ko magawa itong problema ni customer dito sa transmission, pinacheck niya sa akin itong makina. Kasi isa sa pinoproblema ni customer, malalayo ang biyahe niya. Kaya napaka-importante raw sa kanya na lagi niyang malaman yung standing ng makina niya kung meron ba itong problema or wala. Gaya nitong ATF niya sa power steering, sabi ko sa kanya, importante na na-check up yan. Dapat naka-level yung fluid niya dito sa dipstick. Tapos itong mga belt niya, importante na ma-check yan. Nagpalit ka ng belt? Yun lang, kailan lang ito napalitan ng mga belt ayon kay customer, kaya pa-start ko na lang itong makina. Nakita nyo naman sa pag-start pa lang ng makina, malaman nyo agad na okay pa yung belt niya dahil wala siyang ingay na maririnig ka pag nag-start. Itong pag-check up ko dito sa makina mga boss, kahit kayo, kayang-kaya nyo namang gayahin ito. Halimbawa, naka-start itong makina, medyo i-revolution mo siya kahit hanggang 1.5 lang. Dapat wala sampalya or kakaibang ingay na maririnig ka sa makina. Tapos itong upper radiator hose niya, pag pinisil mo yan, dapat hindi siya matigas, malambot lang. At pag tinanggal mo naman itong engine cap, walang bumubuga dyan na maraming langis. Kung meron man kaunti, okay lang yun. Basta ang importante, wala siyang malakas na bumubuga ng langis o kaya naman usok na lumalabas. Sabi ko nga kay customer, ang ganda pa ng makina niya, halos walang tumatalsik na langis or usok na lumalabas. Nung tinanggal ko itong engine cap niya at pag nirevolution ko, talagang pino siya mga boss, wala siyang kapalya-palya. Okay naman, balbulan niya, hindi mo maingay. Tapos itong fuel pump filter assembly niya, pinuma ko yan mga boss, dapat mabilis siyang titigas. Na ibig sabihin, itong fuel pump niya, gumagana siya. Okay naman wala kang singaw. Tapos dito naman sa dipstick niya, pag hinila mo yan, dapat wala siyang lumalabas na usok, gaya nito mga boss, o diba? Yung iba kasi may lumalabas na usok, tapos may tumitilamsik pa na langis. Pero itong makina ni customer, kung makikita nyo, wala siyang tilamsik na langis, pati usok, walang lumalabas. Kaya ang unang tanong ko sa kanya, siguro alaga ito sa chase oil, ano? Sabi niya, oo daw. Ganun lang naman yung pag-maintain ng makina mga boss. Dapat hindi nyo tinitipid sa pag-change oil, dapat updated kayo. Maging sa pagpalit ng fuel filter mga boss, dapat updated kayo. Unang-una, pag updated ka sa pagpalit ng fuel filter, yung starting mo maganda. Tingnan nyo, switch off ko itong makina tapos start ko yan. Pangalawa, matindi ang andar ng makina mo at hindi ka basta-basta makakaranas ng low power dahil nga sa updated ka magpalit ng fuel filter. Hindi siya masyadong naiipunan ng dumi, kaya yung injection pump mo, hindi siya naapektuhan. Tingnan nyo, kahit mababa yung minor niya, hindi manginig itong makina. Nagtanong nga sa akin si customer kung pwede raw taasan kahit kaunti itong minor niya dahil masyado siyang nabababaan. Sabi ko pwede naman. Ayun mga boss, yung minor niya, niluwagan ko yung nata ng berten, tapos pilit ko yung idle niya pakanan para umangat ng kaunti itong minor. Kita ko naman na mababa yung minor. Pero isa yung napansin ko, hindi manginig yung makina. Ibig sabihin, maganda yung compression nito. I-check ko naman dito mga boss yung radiator niya. Tanggalin ko itong cap. 10 minutes nang umaandar ito mga boss, tanggalin ko na itong radiator cap niya. Kung makikita nyo, pag tinanggal ko itong radiator cap niya, walang bubulok na tubig yan. Ibig sabihin, maganda yung cooling system nitong makina ni customer. Ayan na mga boss, o, diba? Susunod kong gagawin dyan, i-rev ko itong makina. Dapat hindi tatapon yung tubig. Actually mga boss, minsan na nag-overheat itong sasakyan ni customer. Buti na lang na ikwento niya sa akin yung pangyayari, kaya naagapan. May video ako nun mga boss pag mabigat itong karga ng sasakyan niya, nag-overheat yung makina. Balik ako dito sa ginagawa ko mga boss, switch off ko itong makina. Dapat pag start mo yan, hindi tatalsik yung tubig niya. Okay lang Pag ganyan mga boss, okay yung cylinder head gasket nito, walang problema. Pwede natin. Hindi mo nag-init, di ba? Mula noon. Di ba pinuntan ko ng takip to? Ito nga yung pinanggalingan ng overheat mga boss, yung radiator cap niya. Dahil nga sa numipis na yung goma. Kaya pag malayo yung biyahe niya at mabigat itong karga ng sasakyan, nagiinit yung makina. Pero nang pinalitan ko ito ng radiator cap, naging okay na, hindi na siya nag-overheat. Idiin ko itong gas pedal mga boss. Yun lang mga boss, nang diniin ko itong gas pedal, medyo matigas siya. Pwedeng itong return spring ng accelerator mo, sprayan mo yan mga boss. Ayan, kung makikita nyo, inisprayan ko yan ng penetrating oil. Pag hindi talaga siya lumambot, pwede na yung kable palitan, or kung wala kang budget, pwede namang i-pre up yun. Gamit pa rin itong penetrating oil. Sana lang mga boss, nakakakuha kayo ng idea. Switch off ko muna itong makina, tapos start ko yan. Okay naman itong makina ni customer. At sa pag-check up na ginawa ko, wala naman akong nakitang problema dito sa makina ni customer. Kaya nga sabi niya, pwede na naman daw yung biyahe ng malayo itong sasakyan niya.
At dahil sa okay na yung pag-check up na ginawa ko dito sa sasakyan ng customer, dito naman ako sa talagang problema niya. Dahil nga sa medyo malalim na yung brake pedal, tapos yung handbrake niya pag hinila mo, masyado na siyang mahaba. Means, mahina na yung handbrake, pati yung preno niya. Ayun. Pag ganyan mga boss, dahil nga sa kailan lang ito napalitan ng brake shoe, ang ginagawa ko lang dyan, lilinisan ko yung preno, tapos mag-a-adjust lang ako. Malayo din kasi tinatakbo ni customer, tapos loaded pa itong sasakyan niya, kaya talagang kailangan niyang magpa-adjust ng preno. Kaya pag ganitong klaseng sasakyan nyo mga boss, kayo na yung mag-adjust, napakadali lang naman. Una, tanggalin nyo muna itong gulong. Pag natanggal nyo na itong gulong, kumuha kayo ng ball hammer. Pero bago yun mga boss, ilapit ko muna itong camera, tsaka ako ngayon paluin ng ball hammer itong brake drum niya, para makalugyan at matanggal ko itong brake drum. Ayan mga boss, so hilahin ko na itong brake drum. Tapos, gamit ka ngayon ng paint brush para matanggal mo yung kumapit na alikabok dito sa brake shoe, pati dito sa backplate niya. Kita nyo naman bago pa itong brake shoe. Mabigat daw kasi yung kinakarga ni customer dito sa sasakyan niya, tapos malayo pa yung biyahe. Kaya mabilis siyang magpa-adjust ng preno. Pero sa nakita ko mga boss, tama lang naman yung time ng pagpapa-adjust niya at pagpapalinis itong preno. After ko malinisan yung preno, pati itong brake drum niya mga boss, gagamit ka ngayon dyan ng flat screw. Sikwatin mo pababa yung ipin ng brake adjuster niya para itong brake shoe mag-adjust siya. Bubuka kasi yan mga boss eh. Ngayon pag inilagay mo na itong brake drum mo, medyo siskip na yan. Ibig sabihin nakapag-adjust ka na. Na dapat naman pag nailagay mo na itong brake drum, naiikot mo yan, hindi pwedeng masikip yan mga boss. Pwede namang manikit yung gulong mo or yung preno mo kapag sumobra ka sa pag-adjust. At lagi nyo tatandaan mga boss, pag nag-adjust kayo ng preno dito sa likuran, kung meron siyang adjuster, dapat balanse. Hindi pwedeng dito sa side na ito, mahigpit yung pagkaka-adjust mo, sa kabilang side, paluwag. Hindi pwede yung ganun. Alam ko na hindi nyo naman mapiperfect yung pag-adjust ng preno, pero sigurado ako, mapapakiramdaman naman ng kamay nyo kung tama ba yung pagkaka-adjust nyo or kung kapit ba siya or maluwag ba siya, mapapakiramdaman nyo yun. At higit sa lahat, pag nilagay mo yung gulong, dapat maayos yung pagkakahigpit mo ng mga nut. Hindi yung magpo-focus ka ng maigi sa paggawa mo ng preno, pero sa pagkabit mo ng gulong sa mga nut niya, sablay ka, hindi ganun. Magkakaroon ka ng problema pag ganun. Pwedeng maaksidente ka pag natanggalan ka ng gulong, o kaya pag lumuwag naman yung mga nut, masisira yung mga stud mo, pwede gastos ka ulit. O dito na tayo sa pangalawang gulong mga boss, mag-a-adjust ulit tayo dyan at maglilinis ng preno. Kaya lang kumapit na itong gulong, isang sipa lang nung higante yan mga boss, o kita nyo, tanggal agad yung gulong, lumuwag agad siya. Isa pa mga boss, pag hindi mo matanggal itong gulong mo dahil nga sa kumapit dito sa hub niya, kahit na anong pilit mo hindi mo matanggal, bago mo sipain yan, lagyan mo muna ng nut para sa pagsipa na gagawin mo, dumulas man yung jack, safe na hindi bitaw itong gulong. Linisan ko na itong preno mga boss gamit itong paint brush. Kailangan kasi matanggal mo yung mga kumapit na kalawang dito sa brake shoe, maging yung dumi or alikabok, bago ka mag-adjust ng preno. Pati itong brake drum, syempre naman kasama yan sa lilinisan mo. Kita nyo naman ang kapal din ng dumi niyan. Alam nyo, inisip ko nga na hindi masyadong marumi ito dahil nga sa itong brake shoe niya, bago lang yan. Kaya lang dahil nga sa mabigat yung kinakarga ni customer, tapos malayo pa yung tinatakbo niya, kaya ganyan kung dumumi yan mga boss. Tapos malakas siya sa preno, kaya mabilis siyang mag-adjust. At dahil nga sa malinis na itong brake shoe, pati itong brake drum niya, gaya ng dati mga boss, gamit ka ulit ng flat screw. Sikwatin mo pababa itong ipin ng brake adjuster para itong brake shoe mag-adjust siya, tapos ilagay mo na ngayon itong brake drum. Tandaan nyo mga boss, pag nilagay nyo itong brake drum, dapat yung hindi siya kapit. Hanggat maaari, naiikot nyo itong brake drum pag nailagay nyo na yan dito sa dati niyang posisyon. At dahil sa okay na, pwede mo na ngayon ilagay yung gulong. O di ba mga boss, napakadali lang kung kayo mismo yung magdi-DIY ng sasakyan nyo at ganitong klase, hindi naman kayo mahihirapan. Unang-una, malaki yung matitipid nyo at hindi pa kayo basta-basta may isahan. At pag nahigpitan mo na itong gulong, ikutin mo yan para sigurado ka na hindi siya magkakaroon ng paninikit. Ipacheck ko na ito mga boss. Kasi yung handbrake sa kabila ka. Sa kabila ka yung handbrake. Maganda kasi si customer na yung mag-check ng handbrake niya para wala nang usapan kung okay na ba ito sa kanya. Kasi mo ako mixi na. Okay na? Okay na? Oh. Dito mo. Oh, sigurado ka na? Okay. Diba? Di tapos agad. Uli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!